Samantala, silipin naman po natin ang bagyo. Patuloy na bumabayo ang bagyong Lando sa Hilagang Luzon. Sa Baguio City, nagtumbahan ang ilang puno sa sikat na Burnham Park dahil sa magdamagang malalakas sa hangin at ulan. Mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Katrina Son. Katrina? Cedric, mula nga kahapon ng umaga hanggang sa mga oras na ito ay nararanasan pa rin nga dito sa Baguio City ang bagsik ng bagyong Lando. Mas lalong lumakas pa ang ihip ng hangin at ulan nang sumapit na ang dilim sa lungsod ng Baguio. Tila nagpapaikot-ikot pa ang hangin. Ang karamihan sa mga motorista may nabuti na lamang na magsiuwi ng maaga. Pati mga driver ng taxi at jeepney di na muna pumasada. Natakot daw kasi sila na dahil baka madisgrasya sila dahil nga sa lakas ng ulan at hangin. Kaya naman karamihan sa mga galing sa kanilang mga trabaho ay nahirapan umuwi. Nagtuloy-tuloy naman ang malakas na hangin at ulan buong gabi. Pati nga yung kinokonsiderang bubong ng pinakamalaking mall dito nga sa Baguio City ay nagkanda punit-punit at itinangay pa ng hangin. Buong magdamag din na sumisipol ang hangin dito hanggang kaninang umaga. Ilang lugar pa rin dito sa Baguio City ang nananatiling walang kuryente sa kasalukuyan. Wala ring pasok ngayon dito sa elementary at high school at discretion naman daw ng mga universidad kung pati sila ay magkakansela ng klase. Nag-ikot din nga ang GMA News dito sa lungsod ngayong umaga at ganun pa rin nga yung sitwasyon. Marami pa rin mga nabuwal na mga puno na nakahambalang nga sa kalsada. Pati mga puno sa Burnham Park nagmistulang binalatan. Ang mga sanga nagkalat rin sa daan. At hanggang sa mga oras nga na ito, Cedric, ay ramdam na ramdam pa rin natin dito sa Baguio yung malakas na ulan, malakas na hangin at napakalamig ngayon dito. Cedric? Katrina, unahin muna natin kasi makikita dyan sa live video na yung sa likuran mo, malakas pa rin yung hangin, yung ulan at may mga fog pa rin. Kamusta muna yung mga kababayan natin dyan sa Baguio? Kamusta yung sitwasyon nila sa ngayon, Katrina? I'm sorry, Cedric. Paling pakiulit? Yeah, kasi naalala ko nung bagyong Ineng, a few months ago, medyo parang 2 days na nawalan ng kuryente dyan. Sa ngayon ba, yung supply ng kuryente dyan sa Baguio, tsaka kamusta naman yung mga kababayan natin dyan ngayon, at mukhang dyan sa video mo ay patuloy pa rin na malakas yung hangin at yung ulan, Katrina? Cedric, sa ngayon nga ay 60% daw nitong Baguio ang walang kuryente. 40% lamang daw sa mga lugar dito ngayon ang may kuryente. Pero sinabi sa atin ng kanina ng mga otoridad na patuloy ang ginagawa nilang restoration kahit na binabagyo pa para masuplayan at magkaroon ng kuryente ang karamihan sa mga kababayan natin dito dahil alam naman nila na isa to sa pinakakailangan lalo na pag ganitong bumabagyo. Cedric? Maidagdag ko lang, Katrina, meron bang advisory? Kasi alam naman natin even kahit hindi weekend, kahit weekdays ay dinadayo pa rin ng mga local tourists yung Baguio City. May advisory ba para doon o may papayo ba tayo dyan sa mga nagbabalak o nag-iisip o may schedule na magpunta sa Baguio City sa mga susunod na araw, Katrina? Cedric, sa ngayon, wala pang nilalabas nga na advisory. Gayon man ang kanilang sinasabi lagi na kapag pupunta ng Baguio ay mas makakabuti na wag na munang mamasyal o wag na munang i-consider nga na pumunta dito habang ganito ang panahon. Pero hindi pa nga nila, wala pang advisory talaga na nilalabas ukol dyan. Sinabi rin nila na kung pupunta dito sa Baguio ay wag nang gamitin ng Cannon Road at magdaan na lamang nga sa Marcos Highway. Cedric? Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan ng buong team. Katrina Son.